Sabi ko dun sa... Ba, yung... Ah! Ay! Putang niya! Ba't? Ah! Bakit ka? Tayo na wala. Yung ginagamit namin na mga pang skincare, gamit ko ni Mama. May wax pa siya ba, baby? Uwat naman ako sa'yo, te. Oo. Naiyak ko. Ito na. Yapakayag mo ako eh. Kapig ka eh. Kainit. Mga anong init. Nagkabukas ng bintana. Nagkabukas ng bintana. Mula electric na naman. O ano yan? Suka. Sa mukha. Welcome back to my channel. So for today's video, kasama ko ngayon si Ate Vivian, ang pinsan ko. Ano siya? Tama na yung pinsan. Pakasabi ko pa. May lahi siya. Kung anong half-breed mo? Ayaw kayaw. So yun guys, mag-skincare kami ni ate. Habang magkakwentuhan kami about ano ba te? Ayaw mo ng love life. Bakit love life? Huwag yun. Ako na yung pang... Baka horror ang kahantungan na to. Kapawal be. I-horror mo na lang. Mas talagang horror na yun. Kasi yung mapunta ka sa love life, tapos paggulunan mo, tapos anyan si Paulo. Talagang horror ang buhay ko, tiya banaban. Dahil Christmas ngayon, hahandugan namin kayo ng horror story. Tapos na kasi ako maghilamos, mag-cleanse ng mukha ko. Nag-ready lang kami kasi mamaya magsisimbang gabi. Di ba, te? Wala rin kasi kami magawa, kaya naisipan namin mag-ipamper na lang yung mga sarili namin. Lumapit ka! Nasasakitan na ako. Huwag ka nalit na Bakit? Bakit ka tumatawa kasi? Yung bilbil ko. Mas malaki ang bilbil. Wait lang. Ay! Umalis si Chloe ko din. Dati, te. Goy! Hinila ni ate yung... Itong ina. Goy! Baga sa angak, bulalab mo ito na. Paano, te, pataas? May nga ni siya iba pagpataas. Ay, nakukulo na. Kasi ang experience ko doon sa lugar na natin tinirani kita, nakakita ko ng mga itlog that time. Sabi na ako nung nanood pa ako nung Sweet, te. Pero Tapos, ano yun na, tricycle driver ko si Tito ulit that time. ah, Wala nang mga tao kasi siyempre, kung that time, adik pa ako manood ng TV. akala ko adik ka na nun eh. Tapos yun, sabi ko, naisipan kong sumilip ng bintana. Siyempre, mahangin. creepy! Oo nga, Tapos? that time. Pero yung nakita ko that time, kasi akala ko ang ano yung puti sa may sa labasan. Sabi ko, parang may puti na sa gitna ng kalsada. Siyempre, itong gawin yun. Oh. Tapos, sabi ko, lumapit ako, siyempre, of course, masyado ka curious kung ano yun, di ba? Really, makalapit ko. Umahapit ka pa, ang lakas ng loob mo ha. Eh, siyempre, di ba ang malit lang ang kwarto noon, kumbaga, bumapasok ako kasi Ang curious mo naman sa kasi po, buhay. siyempre, ano kaya yun na, siyempre, katin, wala namang ibang ano. Nakita mo na nga na, opo, nakalutang siya na ang haba ng damit, puti. Hindi ko naman taga, wala siyang ano, kasi nakatalikod siya, hindi ko nakita ng paa niya. Baka sa kakapanood ko na, kaya yun, sabi ko, hindi ako nakatulog pag ano nun. Umuwi na ako, ayun na, punta na sa kwarto ko. Dandan ako, nakatulog ba si tita yun? Dandan ako pag Akin naman, speaking of speaking ano? Speaking of white lady,
Ang kala ko kasi nung bata ko, ang white lady to, yung maputi rin yung mukha. Hindi, para sa akin hindi kasi dapat. Yun pala, nakaputi lang yung suot. Uy! Uy, Hala! putak ina. Hala! Aray, ko ka na eh! Bakit eh? Bigas mo na mo pinag-iway! Like, parang meron tayong lagi kapalpakan. Wait nga lang. Speaking of white lady na sinasabi mo, nakakita ako sa simbahan. Di ba? Kahit sa Nung nag-choir ako. wala ka. Oo. Mga grade 7 ako. Tapos, nangyari kasi nung mag-i-start na yung mass ng 3 o'clock. Yung dalawa kong katabi, si Ate Ira, tsaka yung isang mama namin. Naghaharutan silang dalawa sa gitna ako. Nasa gitna ako. Yung president namin sa choir, nagalit. O kasi, ano yun? Nagalit kasi, kumbaga, ang harot mag-i-start na gano'n. Kumbaga, bawal maingay. Nung time na yun, sobrang tahimik ko talaga. Hindi ako nakikipagdaldalan, hindi ako sumasali doon sa dalawa. Nainis ako kasi nadamay ako sa sermon. Pinagalitan ako. Ang ginawa ko, lumingon ako. Parang nainis ako, gumanon ako. Pag ganun ko kamot eh. Nakita mo? May nakita ako may dumaan sa likod ko. Galing siya sa likod ko. Dumire-diretso siya papunta doon, sa dulo. Tapos, ang tagal kong nakalingon ng ganun. Oo. Tinitingnan ko kung saan siya pupunta. Tsaka tinitingnan ko talaga kung tama ba yung nakikita ko. Kaya hindi na ako... Malik mata ka lang. Oo. Tapos tinitigan ko talaga siyang maigi. Hindi ko maaninag yung mukha niya. Pero maliwanag pa nung time eh. Hindi ko alam kung saan siya nakaharap. Pero yung way kasi nung takbo niya, papunta doon. Pero feeling ko sa akin siya nakaharap. Pero di ba, magpapakita ba siya sa akin nang nakatalikod siya? Oo. Pero nung time kasi na yun, tumatakbo siya. Tapos tinitignan ko kami yung paa. Wala siyang paa. Lumulutang siya. Tapos ang bilis ang bilis niya, te. Yung ano nga lang, yung para siyang napadaan lang. Oo, parang nakalutang talaga siya. Hindi ko alam kung tumatakbo siya o parang parang nakalutang na mabilis. Pero tinignan ko yung paa niya, wala siyang paa. Nakalutang lang talaga. Tapos sobrang haba ng damit niya, puting-puti. Hanggang dito te yung damit niya. Oo. Di mo kita yung kamay tsaka paa niya. Tapos yung mukha niya blurred. No tayo walang Yun nga sabi pero ko. kita mo yung hugis ng mukha. Pero hindi mo kita na yung mata, ilong, bibig. No te, walang ganun. Tapos ang haba ng buhok. Itim na itim. No te, ganun yung nakita ko. Tinignan ng mga kasama ko kung saan ako nakatingin. Ang tagal kong nakalingon doon sa likod ko. Tapos, nakita ko yung multo, papunta siya sa pintuan. Saktong pagpasok niya sa pintuan, yung nakapasok na siya, biglang tumunog yung kampana. It means mag-i-start na yung mass. Kakanta na kami. Parang dun lang bumalik sa... Naimas mo sa... Oo, dun. Tapos yung dalawa kong kasama, si Ate Ira at yung isang bading, Oo. sabi. Hindi ako nakapagsalita kasi parang ina-analyze ko pa kung talagang totoo yung nakita ko Tapos, sabi niya Ate Ira, nakita mo yun? Sabi niya, gumanon siya dun sa kasama akong isa. Sabi niya, oo, nakita ko yun. Kumbaga, nagtataka sila kung anong tinitingnan ko sa likod. So, si ate, nakita niya daw, pero damit na lang. Papasok na sa pinto. Yung isang bading din, parang dulo na lang ng damit na pumasok. Ganon. Tapos, nagulat ako dun sa dalawa. Sabi ko, nakita niyo rin? Napaganon ako. Kung nakita niyo rin, sabi niya, oo. Sabi niya, kaya yun ba yung tinitingnan mo kanina pa? Sabi ko, oo, buo yung nakita ko. Anong nakita mo? Ginaganon ko siya. Sabi niya, nakita ko, damit na lang. Yung parang may pumapasok na babae sa loob ng, doon nga sa may kampana. Tapos, sabi ko, nakita ko talaga buo. Kaso hindi lang yung mukha. Pero para akong lutang nun. Kasi iniisip ko kung ipagsasabi ko siya, kung ikikwento ko. Kasi baka walang maniwala. Tapos, sabi ko, sabihin ko na kaya kay mami, maniniwala kaya to. Kung mababait naman daw yung mga ganon pag sa simbahan. Nung nagpa-choir ako, nung time na yun, na kami, wala kaming mapwestuhan ng pagpapractice. Kasi nga, nagamit na lahat ng mga nasa simbahan. Fourth floor na yun, talagang gawaan lang siya ng kandila, tapos puro santo na yun nandoon. Nung time na yun, napapansin ko, parang ilang beses na kami nagdadasal. Yung parang kami nag-rosary na. Yung batang bumalik, umiiyak. Nagmamakaawa na umuwi na daw kami lahat. Anong nangyari? Tapos sabi niya meron daw siya nakitang babae sa bintana.
na nagbabay daw sa kanya, sabay tumalon. Nagpa-iwakal, ganun. Oo. Tumalon doon sa bintana. Eh, di ba nasa 4th floor kami? Tahol ng tahol yung aso. Hindi tumitigil. Maya-maya dyan, biglang umiyak yung kaidaran ko, te. Bakit? Na babae. Nag-hysterical siya bigla. Sabi namin, bakit? Ganun. Eh, di ba yung bata nga nagsabi, sige na, pauwiin ka na namin, ganyan. Parang pinapauwi na lang yung bata kasi. Oo. Nung umiyak na yung kaidaran namin, Yun na yun. naniwala na talaga sila. Sabi nila, tara, huwag na tayo mag-practice, umuwi na tayo. Nasa gitna na naman nila ako ulit, yung umiiyak na babae Tapos si Bading, nag-aaway na pala yung dalawa kasi nagkakalabitan daw sila. Gets mo? Oo, yun. Akala niya kinakalabit siya ng isa, pinagtitripan siya. Eh di yung isa naman, kala din niya kinakalabit siya nito. Eh ako, basta nasa gitna nila ako. Wala akong ulit pake sa dalawang yun. Kasi nagdadasal na lang kami na nagdadasal. Ang haba pala nagdadasal, may kumakalabit sa kanila. Sa kanilang dalawa. So akala nila, sila yun. Yung isa't isa yung nagkakalabitan. Pero walang kumakalabit. Kasi nung umiyak na nga yung bata, may multo nga daw. Tapos, edi umiyak na yung isa kasi tinignan daw niya kung sino yung kumakalabit. Kasi naiinis na siya Kasi, bakit ulit? Pag tingin niya, hindi naman daw, wala naman daw kamay. Pero naramdaman niya may kumalabit. Oo, ramdam mo kasi. Edi yun na, doon na siya parang nag-hysterical. Alam mo talaga, hindi mo lang kung matatawa ka sa kanya kasi syempre matanda na siya tapos parang nag-iimbento lang ganun. Pero umiiyak kasi, kaya maniniwala ka talaga. Tapos takot at takot talaga siya. Sabi niya, uwi na tayo. Tapos bumaba na kami. Ganun. Di na kami nag-practice simula nun doon. Sabi ko kay Ate Irat, Kute, bakit nung uwian na? Kute, bakit ba ulit tayo ng dasal kanina? Di na tayo nakapag-practice. Oo. Sabi niya, hindi. Kasi kanina may daan sa pintuan. Kulay itim. Yung doorknob kasi, walang doorknob. Nakabukas. May butas. May padaan-daan daw na itim na anino. Ayun. Oo. Kaya dasal doon ang dasal yung mga yung mga yun kasi parang nakita nila. Oo, parang pinalit-ulit lang. Oo, ako naman kasi hindi ko naman napansin. Pero napansin ko lang, bakit pa ulit kami nagdadasal? Naggala kami ni Ate Ira doon sa Malibay. Oo. Sabi ko, di ba bahain doon? Mhm. Sabi ko kay ate, may nakita ko doon sa ilalim ng simbahan na may gate, tapos may hagdanan pababa. Parang random lang na nagtanong ako sa kanya, Kute, paano pag bumaha? Di papasukin ng tubig, yung underground, yung sa simbahan. Sabi niya, ano yan? Sementeryo yan. Sabi niya, kumbaga, may libingan pala talaga dun sa ilalim ng simbahan. Oo, noon talaga, meron talaga naman. Kaya sabi ko, kaya tayo parang nakakita ng mga multo doon, tsaka parang ang lala ng mga nagpapakita dyan. Doon pala sila gano'n. Siguro doon yun pala, may cemetery pala sa ilalim. Talagang pinaglilibingan pala talaga yun. Hanggang ngayon. Di ko lang kung kabuanan ba talaga ng that time na madami unggoy. Ah, Alo, dami talaga big sa puno. Siguro 10 yun. Ingay. Nagsisipag, sila. parang hindi mo nakakita ng ganong karami doon. Sabi ko, paano kung bumaba yun, di ba? Ah. Na yan, paano pag bumaba yun? That time nagkaroon yung palay doon sa, di ba may doon? May palayan doon sa baba nun, sa Pagrat. Yun na siguro lang. Hindi kina namin si Silas, maliit na si Silas. Ano plano niya? Sabi ko, uwi na tayo niyan. Kasi nga, mahirap na baka, di ba, bumaba. Sabi nila, daw yun, wild na, that time na yun. Kaya sabi na yun, mahirap na, sabi niya, sa Pagrat, pag hindi ka kilala, namin ka talaga. Sa dating bahay namin, yung pinapaupahan ni Tita May, di ba caretaker si Mami doon? Sa Santo Niño. Hindi yung kantin Yung sa inyo? Oo, yung may 3rd floor. Oh. Nakakarating ka na doon siya, di ba? Oh. Simula nung lumipat kami kamo doon, te, wala na kamong pinatulog ako na hindi mahimbing. Kasi ramdam mo sa pag mapayapa ang Lagi akong binabangungot. Yun na nga, ibig sabihin. May nakatira. Oo, may na. Sa akin, nagpapakita lang siya sa panaginip. Pero kasi yung panaginip ko, hindi pa rin ako masaya kasi nga, bangungot. Pinaparamdaman si Manay. Oo, si Kabingbong, pinakitaan yun. Si Tita Pina, pinaramdaman yun. Lahat Ibig sabihin, totoo na. Sa akin lang hindi nagpapakita kasi nagmakaawa ko. Doon lang, sa may tindahan, doon lang ako din na naginip ng masama. Pag nag-duty si Mami, hindi ako natutulog mag-isa sa kwarto.
Hindi ako napunta ng second floor. Oo. Talagang hinahayaan kong papakin ako ng lamok doon sa baba kaysa bangungutin ako. Parang nagmamakaawa kay mami na sasamahan ko siya sa mag-duty. Kasi minsan siya yung duty naman eh. Palitan niya kasi sila, di ba? Oo. Kaya mami, malamok dito, may ipis, ganyan-ganyan. Sabi ko, okay lang, me. One time nalaglag ako doon sa hagdanan. Kasi nga, pagising ko, wala na akong katabi. Eh, ang sama ng panaginip ko. Takbo ako pababa, galing third floor. Tayo sa third floor naman yung kwarto namin. No? Kasi palipat-lipat si mami ng kwarto eh. Pati ng floor. Tapos, pagising ko, wala akong katabi. Baba ako bigla. Nalaglag ako doon sa hagdanan. Pero hindi ko ininda yung sakit. Kasi iniisip ko, parang may humahabol sa akin eh. Eh di baba ako. Baba ako, yakap ako kay mami sa likod niya. Sabi niya, oh, nanaginip ka na naman oh. Nang masama, gano'n. Sabi kasi namin, magdasal, di ka kasi ata nagdadasal. Kung may lagi ako nagdadasal, parang nga hindi ako bangutin. Nagdadasal ako. Pero talagang, hindi talaga ako tinatantanan. Ito ang pinaka sunod-sunod. Nagsunod-sunod siya. Pero hindi akong pinakitaan kasi si Ate Ira ang pinaramdaman. Tsaka lahat na sila sa bahay. Parang na nga kaming minulto ng maigi. One time, doon pa rin sa apartment na yun. Iwan ako ni Mami. Bakit? Magpa-party-party ata yun. Kasama mga friends niya, sila Tita Vic. May buhay naman sila din nun, kahit sabihin mo, di ba? Malaki naman ako nun, siguro 9. Hala, alam mo ba, tayo, nung time na yun, hindi ko alam kung asan si Ate Vane. Hindi ko alam kung nasan si Manay. Hindi ko talaga alam kung nasan lahat ng tao noon nung time na yun. Alam mo yung buong bahay na yun, yung hanggang third floor. Tapos ilang kwarto yun, di ba? Pati second floor. Walang tao. Walang nangungupahan. Nung time talaga na yun, iiwan ako ni Mami mag-isa. Pati sa tindahan, walang magbabantay. It means, isasara yung tindahan, nakapatay mga ilaw doon. Tapos, iiwan ako ni Mami sa second floor. Kasi doon naman sa second floor ulit yung kwarto namin nung time na yun. Tandang-tanda ako talaga. Di nagmamakaawa ako kay Mami, te. Mami, huwag mo ko iwan. Kahit sa tabi lang ako, basta isama mo lang ako. Baka nga pakitaan na ako eh. Diba? Hindi ko naman alam anytime, baka biglang magpakita na sa akin personal. Tapos sabi ni Mami, Nak, bawal ka nga isama kasi nga gabi nga yun. Feeling ko talaga magpa-party-party yung mga yun. Tapos, yung parang magiinom siguro sila, ganun, or may birthdayhan silang pupuntahan. Hindi ko alam kung saan sila pupunta nun. Sabi niya, Nak, hinaantay na ako, gabi na nung te. Naiyak mo talaga ako, te. Inakyat na ako ni Mami, te. Doon kami nag-uusap sa tindahan, ha. Habang nilalak niyo, nagkukulit ako. Doon kumisama muna ako. Tapos, akit na kami sa second floor. Sabi ko, May, baka kasi ano. Sabi niya, huwag mo lang patayin yung ilaw. Sabi ni Mami, huwag mo lang patayin yung ilaw. Tapos magtakip ka na lang ng kumot. Akala yung parang bata lang na takot lang maiwan. Na parang, ano. Pero ako kasi, may isip na ako. Parang, baka may magpakita sa akin doon. Kasi nga, di ba, ang creepy na nga. Sila ko lang daw yung pinto. Hindi mo ba ako pwedeng iwan sa ibang bahay? O kaya, bigyan mo ako ng kasama. Sabi ko, hindi na ako sasama sa'yo, pero bigyan mo lang ako ng kasama. Sabi ko, si Ate Ira, May. Sabi ko, di ba kasi yun yung kaidaran ko eh. Sabi ko, May, si Ate Ira kaya, sabi ko, papuntahin mo po dito para may kasama ako. Oo, kasi malapit lang naman. Sabi ni Mami, ay hindi ko lang alam kasi gabi na. Baka hindi yun payagan. Nila Papa Ju nga daw, baka dito payagan. Hindi, sabi ni Mami, tinawagan ko na. Sinabihan ko na papuntahin dito. Hindi ko lang umuo naman daw, pumayag naman daw. Maghintay ka na lang dito ha. Napansin ko, parang alas 10 na dumating. Sobrang saya ko, inano ko lang. Pinalaro ko kay Ate Ira yung laptop. Sabi ko, sige te, gamitin mo yan. Gamitin mo nang gamitin yan. Hindi ako makikipag-agawan sa'yo. Parang ganun. Parang natuwa lang tayo may kasama na ako. Di ako nakikipag-agawan sa kanya te. Oo, kasi alam mo. Tapos yung uso pa yung CD na maraming games. Oo. Yun talaga yung mga nilaro niya na nilaro. Tapos, nakaramdam ako, naiihina ako. Sabi ko kay Ate Ira, hindi na ako takot kasi may kasama ako eh. Pero di ako nagpasama sa kanya mag-CR. Sabi ko lang, te, si CR lang ako. Doon sa kwarto yun ni Tita Mayte, kami nagpwesto, nagkwarto. Sabi ko, te, si CR lang ako, wait lang, ihi lang ako. Gabi na nun, te, siguro mga alas 11 na, ganun. O alas 12. Sabi niya, sige. Di ba yung CR kasi doon, liliko ka pa. Oo, liliko pa talaga yun. Liliko ka pa, so ang creepy talaga. Tapos ang dilim talaga ng mga ilaw doon. Kahit sabi mo may ilaw, ang dilim. Nagtaka ko nung pagbalik ko ng kwarto, nakasara na yung pinto. Kasi pwede namang hindi na isara yun eh. Nakalock yung pinto, te. Di katok ako. Tapos hindi niya binubuksan. Te, bakit mo panilak? Sabi niya,
Eh kasi ikaw eh, pinaglalaroan mo ako. Sabi niya, katok ka ng katok, 3 beses kang pumatok, 3 beses kong binuksan. Nagtatago ka. Sabi mo naman, te, ayur ka. Ako, magtatago pa ako sa ganong oras. Eh, hindi nga ako makapaglaro doon ng kahit laptop nga lang eh. Makikipaglaro pa ako sa'yo ng hide and seek. Di ba, te? Tapos, sabi ko, ha? 3 beses akong kumatok sa'yo, kakarating ko lang, kakatapos ko lang talaga umihi. Promise, hindi ako nagsisinungaling. Sabi ko sa kanya, kasi nga takot ako sa bahay na yun. Sabi ko, tsaka di ako makikipaglaro sa'yo ng ganitong oras, te. Anong oras na? Sabi ko, tsaka dito sa bahay na to, hindi ako naglalaro ng ganyan. Kaya daw niya nila, kasi nainis na daw siya sa akin eh. Sabi, isipin mo, te, umihi ka lang saglit, tapos nakamita na yung 3 beses na ako kumatok sa'yo. Parang ang bilis ng pangyayari. Tapos sabi ko sa kanya, Kuti, promise na ako nagsisinungaling. Alam mo, sabi niya sa akin, te, hala, sino yun? Gumanon siya. Ay, puta! Tapos, sabi ko, ganun kami para, hala, sino yun? Putik niya din, na-realize ko parang, may nagbumulto sa'yo, parang may naglaro. Sabi ko, biglang napatalon akong papasok ng kwarto eh. Sobrang takot ko, tapos nilak namin agad yung pinto, te. Sobrang Dalawa na kayong pares. putik talaga na yun. Tapos naglaro ng laptop. Hinayaan ko lang siya eh. Mahayaan ko siya magpuyat doon, ganun. Kinabukasan, ang sama ng tingin sa akin ni Manay sa tindahan. Kung gaano kaunti yun, kung gaano walang tao kagabi sa bahay, yun naman yung kinadami ng tao. Parang may nagluluto, may nagtitinda, ganun. Sa bahay, doon sa tindahan. Ando na silang lahat. Parang nag-day off siguro yung mga yun. Ando na sila, Manay. Nakaupo sa sofa si Manay. Ang sama ng tingin sa akin, te. Ako, bakit po, Manay? Sabi ko. Sabi niya, katok kami ng katok sa inyo kagabi. Hindi niyo binubuksan yung pinto. Sabi. Tapos, ako pa lang yung gumigising nga. Wala pa si Ataira. Sabi ko, Manay, hindi ko po narinig, sabi ko. Hindi ko po alam na kumakatok si Tita May. Sabi niya, katok ng katok yung may-ari ng kwarto. Hindi niyo binubuksan. Parang kahoy yung sahig. Nakahiga lang naman kami nun sa sahig, sa kutsyon. Kahoy na mahaba, tinutok-tok daw ng gano'n yung kisame. Para magising kami ni Ataira. Tapos, si Tita May naman daw, katok ng katok dun sa kwarto. Tapos si Manay din, katok din daw ng katok doon. Parang sigaw daw sila ng sigaw. Nabuksan yung pinto. Wala daw nagbubukas ng pinto. Sabi ko, paano po nakapasok si Tita May? Ganun yung tanong ko. Sabi niya, hindi ko alam. May nagbukas ng pinto. Sabi. Ang na talaga, te. Sabi ko talaga. Sabi ko, baka po si Ataira. Hindi po muna ako nun, te. Sabi niya, may nagbukas naman daw ng pinto. Pero, nagagalit siya. Alam mo kung bakit? Kasi sobrang tagal daw, bago daw buksan. Kumbaga, parang inabot sila ng 1 oras doon, nakakatok. Kumbaga, napipikon si Manay na ang tagal namin magising. Sabi ko, hindi po ako nagbukas ng pinto. Ganon, sabi ko, kasi tulog mantika ako, te, di ba? Sabi ko, baka po si Ate Aira. Ito na, doon ako natakot nung gising na si Ate Aira. Pagbaba, ko, te, yari ka. Galit si Manay. Ang tagal daw natin binuksan yung pinto. Itakot din yung kay Manay. Ikaw, galit sa akin si Manay pagising, te. Tagal daw natin gumising at tagal daw natin buksan yung pinto. Sabi niya, binuksan mo yung pinto. Nagtanong siya sa akin ng ganon. Sabi ko, hindi ako nagbukas ng pinto. Ikaw. Di ba ikaw? Pinaganon ko siya. Kasi inaantay ko nga siyang gumising eh. Kasi tatanungin ko kung siya yung nagbukas ng pinto. Sabi niya, hindi ako nagbukas ng pinto. Tulog mantika ako eh. Ganun yung sinagot niya sa akin, te. Sabi ko, hello? Putik na yan. Parang kagabi pa kami minumulto. Sabi ko, te, hindi ako ang nagbukas ng pinto. Kasi isa rin ako, lalo na ako. Sabi ko, tulog mantika talaga ako. Di ko nga alam na dumating si Tita May eh. Yun yung sabi ko sa kanya. Tapos, sabi niya, mas lalong hindi ako. Sabi niya pati. Sabi ko, sino yung nagbukas? Tapos kunento namin yun. Sa mga matatanda. Sabi ba naman ni Manay, may tumayo eh. Di ba nga kahoy, maririnig mo pag may Yapag. Oo, yung yapak. O kaya yung parang may alam mong may bumuhat, yung tumayo. Ganun. Yung ano niya. Tapos
may humakbang daw, may basta may tumayo na nakahiga, na yun yung pagkakarinig nila, kaya tumigil sila sa pagtuktok at pagkatok. Wala, ready na to. Oo, parang may nakarinig na rin sa wakas. May narinig daw silang ganun, te, kaya tumigil sila. Tapos, tinanong ko si ano po nakita ni Tita May? May nakita ba siya nakatayo? Pagbukas ng pinto. Wala naman daw, parehas daw kami nakahiga ni Ate Ira, pero hindi na daw niya pinansin. Oo, kasi baka... Kasi baka iniisip, baka bumalik lang kami agad sa higa, pagkakahiga. Ganun. Pero te, wala talagang dumahon sa aming dalawa ni Ate Ira. Ay, pangit naman ito. Palitan ko kaya ng hanit eh. Kasi marami nabubunot sa'yo eh. Honey, see you looking at me. Sabi ni Tita, nung natulog nga daw siya doon, yung dumating sila ni Bingbong, hindi daw siya makatulog nung unang gabi pa lang. Parang feeling niya, may humihila ng buhok niya. Oo, parang tapos feeling niya, sobrang init. Yung init na init siya, pero kami, tulog na tulog kami. Iba kasi talaga parang... Tapos, ito pa, pinaka-creepy na naman. Ang nakakakita kasi, ang nakikreepyan kasi ako, ang nakakita lagi yung kasama ko. Te, hindi ako. Tapos, di ba si Bingbong, galing nga siyang Bicol. Kasi susunduin si Ate Bane. Oo. Nila ni Tita Pina, di dumating nga sila, no? Yung umagang dumating sila, te. Parang sisilip lang naman si Bingbong doon sa kwarto ko kasi di ba natutulog pa nga ako. Pumasok si Bingbong sa kwarto alas 8 ng umaga. I mean, yung parang binuksan niya yung pinto. Hindi pa siya nakakapasok noon. Pagising ko. Binigyan ng pagising ko. Babe, may sasabihin ako sa'yo. Sabi ko, ano yun? Nakita kong may katabi ka. Sabi niya, isang bata tsaka isang nanay. Yan. Puta. Katabi ko daw matulog. Sabi ko, anong oras ka pumasok ng kwarto? Sabi niya, alas 8 ng umaga. Imposibleng si Dayday yun. Kasi si Dayday, kinukuha siya ni mama niya ng 4 a.m. Gets mo, te? Dinadaanan yung baby pag 4 a.m. na. Tapos, kako, kung nakita mo mang may nanay, para daw si mami, te. Parang si mami daw yung katabi ko, tsaka nga si Dayday. Pero, ang pinagtataka niya kasi, yung baby, hindi nasa gitna. Ako yung nasa gitna. Ano tinawan ka? Oo, yung nanay, tsaka yung baby. Kinikilamutan ako. Tinawan ka? Oo, pinagitnaan nila ako. Sabi ko pa, imposible kasi kung may pagigitnaan man dapat kami, dapat yung baby. Hindi kami ni mami. Kasi hindi si mami yun at hindi rin si Dayday yun. Kasi si Dayday, kinukuha yun ni mama niya ng 4 a.m. Kaya pagising ko lagi tinatanghali, wala na akong katabi. Kasi ngayon baby, like kung tinatabi yun sa akin, inaalagaan ko na kasi yun. Tapos, sabi ko kay kuya, huwag ka namang magbibiro ng ganyan. Akala ko talaga, binibiro lang ako, te. Parang wala ng pag-asa to. Di, kwento ko yun sa matatanda. Pag may kikwento ako, sabi ko sa inyong lahat, makinig po kayo. Sabi ko, si Bingbong po nakakita na may katabi daw ako. Kanilangit na, te! Mama! Kawig! Saan na yan? Di ba gama pa? Yung malawa, akong hikang kino. Gawin na lang kalangit. May nakukuha ba? Hindi, utang lang eh. Mayo. Tay, tama na. Last na to. Tama na. Kumakain pa nga kami mga Pringles, no? Di ba? Ano pa yung marami pang ganun, tsaka chocolate. Tapos, papasok si Kuya Bingbong sana. Sabi ni, Agay! Hayop! Ulog! Ay, naglapat na pati yung... Kinuyog na mag... Tawala! Tapos, sabi ni Tita, hop! Diyan ka lang sa labas. Huwag kang pumasok. Naawa kami kay Bingbong kasi bawal siya pumasok dun sa kwarto. Kasi doon nga siya nakakita, di ba? Kawan, baka hiling na naman eh. Oo. Sabi, baka ayaw kang papasukin kaya nagpapakita sa'yo. Tapos, talaga kamot eh. Hindi pa siya pumapasok, bigla siyang sinunggo. Ay, yung bigla siyang nag-nosebleed. Bigla siya nag-nosebleed nun, te. Kaya lumabas kami lahat nun eh. Parang inasikaso namin si Kuya Bingbong. Kasi, sabi pati nila tita, kawawa naman si Bingbong, hindi makapasok sa kwarto. Creepy talaga sa bahay na yun, te. Dami kang babag. Tapos, di ba lilipat na kami, 6 years kaming tumira doon. Isipin mo, 6 years akong binabangungot doon. Tapos sabi ko, wala talaga, parang 6 din
daliri ko pag natutulog lang ako sa tindahan. Sabi ko dun sa, ba, yung, Ay, putang ina. Hindi lang. Ito. Oh, gusto ko. Natakagpit nito. T-shirt ko. hayop ka, Paulo! Ano, dinaway mo pa ako ngayon. Ulo. Aray ko! Kala mo ako lang ah. Karma yan sa inyo. Pasal ka siniti. Wala naiintindihan sa sinabi mo eh. Aray ko, sakit ang Ikaw pangako. mo. Kailangan siguro ate ng pulbo, yung kilikili ko. Ay, lagi ang pulbo, sakit ang mata ko. At magsaboy din sa ilaw. Nadamay pa si ate sa pagsigaw. Gagawang boy mo. Nilalagay ko lang para hindi dumikit. Ang sakit na ng kilikili ko eh. 6 years akong binangungog dito. Parang hindi ko kasi alam na 6 years na kami doon. Binilang ko lang nung aalis na kami. Sabi ko 6 years akong nananaginip ng masama. Grabe, 6 years akong di pinatulog ng mahimbing. But, ah! Bakit ka? Tayo na ilaw. Pag mayroong attack yun sa'yo. Tignan dito. Yan, nangawak ko na views ang web. Ba't kasi bumubulong ka? Ba't kasi bumubulong ka? Ay, sasabihin ka. Aray ko, yung po ang garagit. Akala ko kamo may multong bumubulong sa akin. Nagulat ako. Aray. Huwag ka na kasing bumulong, te. Ang alam ko kasi... Wala pa nga ako sasabihin. Tanginong ilaw na ang puso ko. O kasi magkakaroon ng... Ano sakit ang puso ko. Ano tayo? Apro na! Yan kasi puro kaurura na lang. Sino mang pintuan? Bumubulong. Gumaganon-ganon ba naman kasi? Hindi naman kasi sasabihin. Ano? Tingnan mo. Pati dito may video tayo.